Mm. Kasi sir, yung yung about sa revolutionary tax, yung sa mas taas kung sa national, may rate lang siya. Kung baga, ginawa nila na 60-40% lang. Kung may 100% na makuha namin sa buong area, dapat 60% ibigay mo sa taas. Taas na organo. 40% dito lang sa baba. So, yung 60% na maipon yun doon sa finance ng Committee Central kasi ipasa lahat doon eh. Yung sa 40% na iniwan dito sa mga unit, yun ang sinabi nila na doon kukunin yung mga, doon gagamitin sa mga logistic, mga bala, mga personal na mga kailangan ng hukbo, ganun, tapos magbigay ng mga yung budget sa mga bata. Sa pamilya, yung supamil. Supamil, ganun. Tapos, kung hindi kakasya yung naiwan dito, may may budget naman galing sa taas na ipababa para ibigay. Pero yung yung naiwan na tira dito, liquidation ka talaga eh. Yung binababa nila. Oo. Binababa nila, ha? Kahit yung binigay sa'yo na ilang percent lang ang binigay sa inyo, 40% sa unit na nandito. May liquidation ka eh. Ipasa mo, ipadala mo sa taas. Kasi, yung 40% na natanggap ng unit doon sa paghingi ng ng revolutionary tax. So, dapat mag-coincide eh. Mag-coincide yung binigay sa'yo at saka yung nagastos. Yung natanggap na pira at saka yung buong gastos mo sa unit. Dapat mag-coincide yan. Kung may ilang sentabo na hindi mo ma-report, dapat i-report mo yan. Kompleto. Sabi nila, yung piso, hindi siya mabuo na piso kung walang 5 centavo. Hindi siya mabuo na piso kung wala siyang 10 centavo. So, ganun. Liquidation ka talaga. Hanapin talaga sa'yo. Ganun. So, yung mga logistic, mga personal, mga miscellaneous, mga ganun. Lahat ng mga personal gamit na mga butas. Yun ang nangyari sa mga personnel namin. Kasi mag-request sila, konti lang man ang iniwan na konting percent lang man yung iniwan sa na iwan doon sa unit. Sa nakuha mo na revolutionary tax. Mas malaki man yung pinapadala mo sa taas. So, yung mga personahe ko, mga kasama ko doon, mga elemento, mga official, mag-request sila sabi nila, wala naman kaming butas. Wala naman kaming brief. Wala naman kaming ganun, mga damit. Antayin lang natin kung may pera. Antayin natin kung may budget. Kailangan magantay tayo doon kasi naubos na yung budget natin dito. Kahit nag-request ka ngayon, umabot pa yan sa ilang buwan. Ganon, bago dumating yung request mo. Kasi kung butas mo ang nasira, sabi, bakit nasira yung butas mo? Ganon. Bakit nasira yung butas mo? Bakit nasira yung mo? Yung pantalon mo. Hindi naman sa ganun na inabusaran niyang gamit niya. Kasi kung ako ang leader, kung ako ang CEO, ako ang PI, o ako ang finance, di na ko naman dapat itanong. Kasi yung mga tauhan, yung mga kasama ko doon, yung mga
ubos na label ko doon. Yun man ang inutusan ko palagi na magkuha ng mga supply. Oo naman, alam mo naman di masira ang bota, di ba? Oo. Yun naman palaging kumuha ng supply. Eh di, maglakad-lakad doon. Masyadong nagamit niya yung butas niya at saka yung karsonis niya. Eh di, masira talaga. Araw-araw siyang pumunta doon sa magpasaan ng mga mabigat na bigas. Nadulas. Hindi. Nasira yung butas niya o nasira yung niya, pantalon niya. Hindi mag-request siya. Bakit inano mo yung damit mo? Hindi mo naman inalagaan. Ganun pa rin. So, yun ang ibang mga problema sa ibang mga personahe doon. Pero, sige, usapang pera muna tayo ng kilosan. Maliban sa mga kontraktor ng daan, mga poultry, ganyan-ganyan, ano pa mga kinihingan nyo? Sino-sino pa hinihingan nyo? Yung poultry, naghingi talaga kami doon. Yung mga poultry dito. Yung sa mga, dito sa bukid nun yun, ang pinaka malaking makulik. Ang daming poultry, ano? Madaming poultry. Kasi, ano man yun, di ko lang, yung case study, magawa man sila ng case study. Yung sa finance, at saka yung committee, kasama nila yung committee, yung mga leader. Magawa sila ng case study, ilang egg ang doon, yung itlog ba, ng manok. Ilang chicken ang doon sa isang building, ganun. Tapos, pag nalaman nila na ganito ang kalaking income ng poultry, doon sila magkuha ng percent. Sa pagkakaalam ko doon, pinakamababa na hingiin nila sa poultry, 1%. Pinakamababa na yan. Ng neto? Pinakamababa na yan. Yung mataas, hindi na nila in-studyhan hindi na sinali nila sa case study yung ilan bang nagasto sa may-ari, ganun. Yung income lang ang binabasihan nila. Oo. So, hingi sila ng hindi ko man alam kung anong hinihingi nila sa mga poultry dito, pero may poultry na sa isang taon 2 beses magbigay. Sa isang taon, kumbaga quarterly. Ganun. Kumbaga, yung hiningi nila, parang ma-afford, kahit malaki ang hinihingi, ma-afford nila na makapagbigay sila kasi quarterly, itong quarter ngayon, ito yung bigay nyo sa amin. Grabe, no? May sistema talaga kayo sa ganun, kaya buhay na buhay yung hukbo nyo. Pero hindi naman nakikita na kasi yung mga napapatay natin ngayon, pero wala, talagang damit nila. Hindi man. Wala talaga sir. Wala eh. Tapos, kung yun naman ang question ng iba. Bakit yung mga leader na mga medyo nasabi natin na medyo may mga may mga talento, mga kakayahan, kumbaga may saktong pinag-isipan. Sila? May mga magandang damit. Dahil sila ang naghawak sa pera. Sila ang humawak sa pera. Hindi ngayon, kung sila ang humawak sa pera, sir, pwede naman na magpabili sila, tumawag lang sila sa finance doon sa white area. Bilihan mo ako ng ganito, papadala mo dito. Hindi naman namin alam. Pwede naman na sabihin nila na personal man namin yan na pera. Galing man yan sa personal namin. Yung may mga anak na nakapag-aral ng high school, kolehiyo. Saan ba yan galing na pera? Hindi sa personal nila. Doon sa nakukuha na revolutionary tax. Kaso lang, kaming mga nandun sa baba, di namin alam kung paano nila ginagastos. Paano nila ginagastos yung mga pera? Kasi yung sa kay
Dionisio Micabalo o Akamuling. Ano man, nag-aral man yung mga anak niya, nakatapos man mga anak niya. Pag tumawag yung anak nila na, "Ma, may babayaran kami dito sa school. Ma, wala naman kaming allowance. Pa, wala naman kaming may mga ano kami, may mga amutan namin. Hindi, wala naman kaming pira ganito." O tawagan nila yung tawagan na lang nila sa mga nanay nila, tatay nila yung sinong inutosan na maghawak ng pira doon sa baba. Bigyan nyo yung anak ko, pumunta dyan. Bigyan nyo yung ganitong kalaki, ganyan. Kasi may babayaran sila. Kung i-compare sa mga anak namin, wala talaga, sir. So may corruption talaga sa inyo? Oo, sir. Kung sabihin na corruption, meron din, sir. Klarong-klaro na meron. Klarong-klaro. Oo. Kasi, masabi ko man na klarong-klaro na may korupsyon. Iyon ang basihan ko. Sa mga anak nila, nakapag-aral ng mabuti. Nakapagtapos. Sa mga anak namin, mga anak sa ibang mga, anak sa ibang mga leader na hindi ganun ka marunong o yung makapag corrupt sa pira, di talaga makatapos. Di talaga makapagtapos. Kasi wala man siyang, ano bang diskarte niya parang makabigay siya ng pira. Kung yun lang ang pira lang sa partido yung magasto sa anak niya. Wala siyang sinungaling na hinawakan na pira. Hindi man siya makapagtapos kasi wala siyang income doon. Tapos, hindi nila napaaral ang anak nila na doon nila ipatira sa mga may kakayahan. May magsuporta, may mga may mga aliado. Kami wala naman kaming aliado na mag-support sa mga namin. May na-scholar pa sila. So, Kami wala naman. So habang kayo lumalaban? Habang kami lumalaban, kami ang nakaprant, kami ang doon sa area, kami ang mga palaging napalaban. Sila naman hindi naman nakapagharap-harapan na mga kalaban. Pero Sige. Wala. benefit nila kompleto. Kami ang wala. Kain kami ng tuyo. Kain kami ng tuyo. Yung isang unit namin, putol-putulan lang namin yung tuyo ba? Isang tuyo? Isang tuyo. Putol kami parang may may ulam lang kami konti. Halos lahat na mga diskarte namin, maghingi kami sa mga masa. Kahit mahirap yung masa, maghingi talaga kami doon para mabuhay. Para magkasya yung budget namin doon. Dapat yung ibang pagkain namin, ibang kailangan namin, hingiin namin doon sa mga masa. Kasi raw kami, sundalo sa kabus na walang sweldo. Doon nagpakabuhay, doon nabubuhay sa mga masa. Yung mukha mo, masyadong makapal. Pag hindi makapal yung mukha mo, talaga? Hirap ang pagkain mo. Magugutom ka. Magugutom ka. Hindi ka man makapaghingi. Na yung masa, hirap na nga Yung siguro. hiningian mo, masyadong hirap. Lalong hirap. Kasi pagpunta namin doon, "Nay, Tay, gandang gabi, Tay. Nay, musta naman kayo dito? Okay lang. Tay, may kape ba kayo doon? May asukal ba kayo doon? May ganun ba kayo magkapagkain? Kasi gutom kami." Ikaw naman kawawa kayo ng mga tao sa bundok. Yung baga wala na ang kwan, di ba? Totoo lang, ha? Ngayon, ang masa, yung malambot yung niya, punta sa konting tindahan. Yung tindahan. Punta siya doon. Mangutang. Ipapangutang kayo. Mangutang siya. Mapilit siyang makapangutang kasi magutang kasi kawawang-kawawa kami sa paningin nila. Sa tingin nila, kawawang-kawawa kami. Gutom, pagod, uhaw,
Ganon. Oh. Pero, isa yan sa technique. Isa yan sa technique, parang baka budget sa pera, na budget namin doon sa unit. Dapat, Grabe naman yan. O sige nga, ano ba yung technique na yon? yun ang technique namin na makuha namin ang yung makuha namin ang ano sa masa, loob sa masa. Makuha namin na kailangan nating suportahan ang hukbo natin kasi ganun sila ganun sila, kawawa naman sila doon sa bundok, ang ganito, gutom na gutom sila, wala talaga silang ano pa sila, hahabulin pala sila ng sundalo, dapat tulungan natin sila ang magputik sa atin. Ganun ba? Oh. Yung mga masa, magano talaga, maghanap ng paraan, parang mapakain kami nila. Kahit yung mga pagkain ng mga duma, yung sabi duma, yung mga lagot nun, yung mga pagkain doon sa bundok. Hindi bigas, hindi corn, o ganon. Yung mga pagkain lang na talagang doon sa bundok, mga saging, banana, mga ganon ba? Mga karlang. Yun, kahit yun lang ang nila, pagkain nila, magawa talaga sila ng paraan na makapagbigay sa amin. Parang makakain kami kasi sa tingin nila, kawawa naman ang hukbo eh. Oh. Pag ganun ng feelings ng masa, naging kawawa ang hukbo, makonvince mo talaga siya. Niloloko niya talaga masa naman na eh. Ang dami-dami yung kinukuhang pera sa mga kontraktor eh. Ganun naman. Pero hindi man nila alam. Hindi naman nila alam. Ginawa lang silang yung pangpuhunan lang sila sa propaganda na para sa masa. Ganun. Yung pera na nakuha natin doon sa mga kontraktor, yung mga nakuha natin na mga pera doon sa mga kalyado, ibigay natin sa mga pwedeng tulungan natin ng mga masa. Pero sa totoo yan, wala talaga. Wala talaga. Kung tutuusin, tingnan natin doon sa Saldab, doon sa Manalog. Sige, ano ba tong area na Doon to? sa Manalog, kami ang pinakaunang nakarating doon sa amin na unit. Oo. Pero sa katagal namin doon, 2003, nakarating na kami doon. Pagdating namin doon, yun, kumbaga, wala pa silang alam sa NPA. Doon kami, nag-organize kami, Manalog, Buntungon, Balabag, ganun, na mga barangay. Mga pang mga tao doon, kumbaga, walang alam ba? Di, pumunta kami doon, nag-organize kami doon. Kumbaga, hangop pa sila sa mga pareho sa amin. Jadi ngayon, kami ang bumutas, kami ang nagawa kami ng mga organisasyon, patayo kami ng organisasyon, mga grupo, ng mga masa, napatayo namin yung organisasyon na KTO, GTO, KTO, hanggang sa pungkay ng organisasyon na gawang balangay. Pero, yung mga tao doon, medyo, yung iba, masyadong mahirap sa pangangailangan nila araw-araw. Pero dahil sa may time na gamitin namin yung mga kaapelyado, kahit hindi mo siya paryente, parang dipinsahan ka, alagaan ka. Pwede naman, sir. Ganun ang ibang ginagamit. Parang magtiwala talaga ang mga tao kasi di rin tayo eh. Pahamak. Kung ako lang, bakit ipahamak? Pahamak ka sa mga ganun na mga nangyari sa buhay mo na magkakapatid man tayo, magkakapamilya man tayo. Dipinsahan kita eh. Diba? So, ganun ang mga... Kawawa talaga rin ng tao sa bundok, no? May doon. May isang experience namin doon sa Buntungon. Sige, tuloy. Kape ka muna. Yung experience namin doon sa Buntungon,
Diyan namatay yung father ni Mayor, di ba? Mm. Pinlay. Inlay. Dito sa Empasugong. Doon tayo pasok dito sa papuntang Buntongon. Hmm. Pagpasok namin sa 2003, pasok kami sa Manalog, Kibalabag, Manalog, hanggang sa Buntongon. Isang squad kami. Hmm. Ako lang mag-isa babae, kasama ko yung asawa ko, isang squad kami. Ang dami namin, 14 personnel lang kami. Hmm. 14 personnel, ako ang ka-14. Yung expansion man lagi, Hmm. yung expansion area man, Hmm. punta kami doon sa mga sityo, ganun. Punta kami doon sa Buntongon. Doon kami nagposte sa yung mga taniman ng parent kumbaga pariente pa ng asawa ko. Doon kami. So yung bahay doon kami nagposte, doon kami nagkampo. May daanan. Mga 2 araw na kami doon. 2 araw hanggang 3. Pag ika-3 araw kami doon, may dumaan sa amin. May dumaan sa amin na sabi ng matanda. Ay, sa atin, magandang umaga, mga anak. Sabi, magandang umaga, Nay. Saan ka galing? Sabi niya, doon ako sa taniman ko. Tapos, saan ka ba uwi? Sabi niya, doon sa barangay, Buntongon, doon ako. Tapos, sino ba kayo? Sabi niya. Yun pang pag makakita niya. Sino ba kayo? Sabi ko, ako ang nakapagharap sa babae, matanda. Sabi niya, sino ba kayo? Sabi ko, kami yung sundalo ng kabos. Ganito na kami ang nagdidipinsa ng mga taong inaapi sa gobyerno. Inaapi sa gobyerno. Tapos, kami ang magdipinsa sa inyo, ganito, ganyan. So, ganun ba? Kami ang sundalo sa kabos. Ganun. Kami ang magdipinsa sa mga tao na mga pobre. Ganun. Ganun ba? Sige, salamat na nakilala kita. Sabi niya, salamat na nakilala kita. Baka matulungan niyo kami. Sabi niya. Sabi ko, sige Nay, kung kung gusto niyo, para malaman ninyo ang kausa namin, para malaman nyo, bukas, punta kayo dito kasi magbigay kami ng education. Ganon. May schedule namin na magbigay kami ng education bukas. Sabi na, sige, pwede papuntahin mo dito, sama mo si tatay, ganon. Sama kayo dito, parang, magkukwintahan tayo dito. May bigay kami na, education. Sabi nanay, sige, punta kami dito. Pwede bang magsama kami ng iba? O sige, yung tao na matiwalaan nyo na hindi magsabi ng sundalo, sige, pwede naman. Ganun, schedule na, mga 3 araw, punta sila doon. Sabi niya, pwede bang, tanong siya, pwede bang, magpa-register kami sa inyo? Wala man siya talagang alam. Pwede bang magpa-register kami sa kausa niyo? Para makasali kami, sabi ng matanda. Sabi ko, Nay, pwede namang hindi kayo magpa-register. Wala mang register dito. Kung gustong-gusto niyong makinig sa mga education na ibigay namin sa inyo, makinig lang kayo. Parang maintindihan niyo kung yung binigay namin ng mga education. Sabi niya, sige, okay. Pero kung gusto namin na magpa-register, pwede ba? Ay, wag na. Organisasyon talaga. Doon ka sumali sa organisasyon. Pero ikaw, Nay, masyadong matanda ka naman, Nay, pwede hindi ka nasasali. Pwede ka nang hindi nasumali. Yung iba lang mga tao na mga pwede pa, pwede sasali sa mga organisasyon. Pero ikaw, hindi ka naman pwede. Kasi matanda ka na magpahinga ka na doon. Sana hindi ka na magtrabaho Sabi ko.
Sabi niya, ganun ba? Ganun kabait ang mga sundalo sa kabus? Ganun siya. Sabi ko, oh, upo, nay, kasi kami ang tutulong. Kung anong problema niyo, kami ang tutulong. Pero, ganito, kami ang mag-defense sa inyo, kami ang tutulong sa inyo, pero wag niyo kaming susumbong sa mga sundalo. Kasi illegal kami ng mga sundalo sa kabus. Ganun. Kala ko ba, okay lang na malaman kayo sa ibang mga tao. Hindi, nay. Yun ang maalala ko ngayon ba? Yung magsalita ko doon sa mga sityo, na makita ko yung mga masa na dating ko, nakaharap ko sa doon pa ako sa kabila. Yung kumbaga yung matouch yung sarili ko ba na masyadong masyadong nakapagsalita ako sa kanila na nagsisinungaling. Masyado. Anong feeling na nagsisinungaling? Alam mo naman yun, di ba, na nagsisinungaling ka? Hindi rin. Hindi ko alam, sir. Dito ko na lang nalaman na yung mga ginawa ko doon, sir, na wala talagang napatunguhan sa mga ko doon, mga kumbaga mission ko, mga trabaho ko doon, wala talagang nakita ko na prueba na ganun ang nangyari. So, ibig sabihin, Dito ko naman na nung nasa loob ka na ng army. oo, dito ko na. Pag nag-surrender, sumuko na ako, hanggang sa na-army na ako, dito ko naman naalala na, kumbaga, masyadong sinungaling ang ginawa ko doon eh. Yun ang, may mga time na magsalita ko doon sa mga sityo, maiyak talaga ako kahit hindi ko binanggit yung pamilya ko na ganun-ganyan. Pero makita ko yung mga tao na, mga matanda na dati, sinabihan ko na ganun ang nangyari. Matouch yung sarili ko. Hindi ko naman na Talagang ganun, pero hindi ko man alam. Hindi mo alam na sinungalingan. Kasi yung paniwala ko, sir, manalo talagang revolusyon eh. Yun talaga ang manalo talaga ang revolusyon sa ginawa namin na pag-organize. Kasi pag nagkahiusa, sabi nila nagkaintindihan yung mga tao, sa kausa. Sabi, yun ang pinakadabis para kamit natin ng yung kapayapaan dahil sa revolusyon. Wala naman, sir. Dito ko na lang nalaman, sir, sa totoo lang. Tapos dito ko na lang nalaman na halos lahat ng mga isinasalita ko doon sa mga masa. Dito ko nalaman na maraming pagsisinungaling ko kasi kung sinabi ko na nakatulong ako sa mga masa, nakatulong kami sa mga masa, kahit isang kahit isang tao lang na maturo ko na siya ang natulungan ko, wala naman. Ganon? Ni isa? Kahit isang tao na natulungan ko na hanggang ngayon, nag-boom siya sa itinulong ko, wala naman, sir. Siya, kumbaga na iba yung buhay niya. Wala naman, sir. Ano bang nila na, kumbaga, ano bang nangyari sa kanila? Napahamak ang mga buhay nila. Sa rason, bakit makasabi ako na napahamak sila? Na involved sila sa rebelde, na involved sila ang NPA dahil sa mga organizer. Ganun, nag-NPA, aakyat dun sa bundok. May namatay, may buhay na nakauwi, may patay na nakauwi. Yung mga na-organize namin doon. Ano bang nangyari? Hindi man dito ko nalaman na may nagawa ako na sira sa buhay ng pamilya eh. Pero naghingi ako ng tawad, sir, sa totoo lang, sir. Pagbaba ko na dito, yung pumunta na ako doon sa mga barangay, talagang ginawa ko na
naghingi akong tawad. Ganito. Sabi ko, patawarin niyo na lang ako kasi yung ginawa ko noon, pinaasa kayo na makamit natin yung kapayapaan dahil sa pagrevolusyon natin. Hindi naman natin nakamit. Kape. Ako ang pruweba nyo. Hindi ako maging sundalo ngayon kung doon pa ako sa kabila. Posible, namatay na rin ako. Hindi na ako nyo makita buhay dito. Kasi nasira lang ang buhay namin. Okay. Tapos hindi ako naging sundalo dahil sa NPA. Nasundalo ako dahil sa Panginoon. Ang Panginoon mismo yung nagbigay ng paraan. Pinapauwi ako niya sa pamilya ko. At saka tinulungan ako niya na makapasok ako sa magandang trabaho para matulungan ko yung pamilya. Makatulong pa ako sa bayan, makatulong pa ako sa mga kasamahan ko. Diba? Kape.